Tinipon ni Mr. Acosta ang buong pamilya nito, si Mrs. Acosta, si Arthur, si Sylvia at si Flor, at maging si Venice ay pinatawag nito. Imbitado tayong lahat ni Don Sobel sa isang party, pahayag ni Mr. Acosta. Habang nakaupo ang lahat sa sala, nakatayo siya at nakikinig. Mga close relatives lang niya ang inimbitahan at ilang press people. Hindi naman tayo kamag-anak ni Don Sobel, nagtatakang komento ni Mrs. Acosta. Ibinilang na niya tayong mga kamag-anak niya dahil kay Venice. Napanganga ang lahat, pati siya. Then, tila hindi makapaghinday na sambit ni Mrs. Acosta. Si Venice ay malapit nang maging isang Mrs. Sobel. Iyon ang pagkakaalam ko, dugtong ni Mr. Acosta. I-announce na niya ito sa publiko. Paliniyak ni Mrs. Acosta. Yes, para daw mawala na kung ano-anong spekulasyon tungkol sa balak niyang pagpapakasal. He decided to declare it publicly. Kaya nga nag-imbita siya ng ilang press people. Hindi ako makakasama. Deklara ni Arthur. No, iho, tutol ni Mr. Acosta. Mahigpit kang ipinagbili sa akin ni Don Sobel dahil alam niya ikaw ang magiging successor ko sa pamamahala sa ating kumpanya. Am I that important? Yes, son. Ngayon lang ako makikiusap sa iyo at kailangang sumama ka sa amin. Inula ng tukso si Venice ng mga katulong ng Acosta ng mga balitaang pakakasalan daw siya ni Don Sobel. Congratulations! Nakatawang bati sa kanya ni Marie. Anong congratulations? Inis na bulalas niya. Hindi totoong ako ang pakakasalan ni Don Sobel. Ibang babae yun. Huwag ka nang magkailaing-day. Wala namang ibang girlfriend si Don Sobel. May alam ka bang maliling sa kanya bukod sa iyo? Malay niyo. Tanggi siya ng tanggi. Ngunit makaraan lamang ilang sandali ay busumisita sa bahay ng mga Acosta. Isa raw itong kilalang fashion designer. Siya raw ang hinahanap. Lumabas siya sa sala upang malaman kung anong kailangan nito. Hi darling, bati sa kanya ng fashion designer na miyembro ng third sex. Ikaw pala, si Venice Sobel. Venice Gabasa ang pangalan ko, paglilinaw niya. Whatever, inutusan lang kasi ako para kunin ang sukat mo. You know kung gagawa ng gown na isusuot mo para sa special party ni Don Sobel. Bongga. Naging sunod-surunan lamang siya. Mabilis namang kumilos ang fashion designer sa pagkuha ng sukat sa kanya. Habang sinusukasan siya, ay panay ang purin ito sa kanya. Swerte raw ang lalaking mapapangsawa niya. Para daw siyang Barbie doll. Nang sumapit ang mismong araw ng party, umaga pa lamang, ay may dumating na namang 3 bakla. Siya na naman ang sadya. Lala ng isang isusuot niyang gown. Ang dalawa na naman ay makeup artist at hairstylist. Pagagandahin daw siya ng gusto ng mga ito at baka malat-televise pa siya. Alas 7 ng gabi ang oras ng reception sa Dusit Hotel sa EDSA. Kaya bandang hapon ay tapos na siyang gayakan. Lahat ay inayos sa kanya. Ultimong mga kukunin sa pa at higit na nagdala sa kanya yung hairstyle at evening gown niya. Siyang man ay humanga sa sarili nang umikot siya sa harap ng salamin para daw siyang Princess of Wales. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang ikakasal daw siya kay Don Sobel ay nababahiran ng kalungkutan ng kanyang mukha. Lalo na't nakikita niyang malungkot daw si Arthur at hindi gaanong kumikibo. Sana ay hindi totoong chismis na yun. Sana ay alak lamang ang turing sa kanya ni Don Sobel. Mag-aalas 7 na nang dumating ang sundo niya. May dalang Mercedes-Benz si Miguel para ihatid siya sa Dusit Hotel kung saan naghihintay si Don Sobel. Nakagayak na rin naman ang mga Acosta at tiyak na susunod na lamang ang mga ito sa kanila. Marami ng tao sa reception hall ng hotel na paggaganapan ng party. Inihatid si Venice ng isang lalaki sa mesang nakareserba para sa mga Acosta. Nakakasama rin pala niya sa mesa ang mga ito. Ilang sandali lamang ay dumating na rin ang mga Acosta. Inihatid ang mga ito sa mesang kinaroroonan niya. 4 lamang ang pwedeng accommodate kaya humiwalay sa mesa si Mrs. Acosta at ang 2 anak nitong babae. Sila ni Mr. Acosta at Arthur magkasama sa isang bilog na mesa. Kalingali nga siya. Naka-formal attire ang lahat ng mga bisita at mukhang mayayaman. Naka-conscious tuloy siya. Dumaan pa ang ilang sandali. Kung ano-ano ang inihain sa kanilang mga waiters at kung ano-ano mga palabas ang inihanda sa mga guest. Hanggang sa sumapit na ang pinakatampok sa lahat, ang pagpapakilala ni Don Sobel sa babaeng pakakasalan nito. Bago yun ay lumapit muna ito sa kanila. Hangang-hanga ito nang makita siya. Napakaganda mo talaga, Iya. Pahayag nito. Napakaswerte ko talaga at natagpuan kita. You should be happy tonight dahil malalaman na nilang malapit ka nang maging isang Sobel. Napalingon siya kay Arthur upang pagmasdan ang reaksyon nito. Hindi ito nakatingin sa laki nila, kundi sa malayo. Nang umalis si Don Sobel ay hindi nakatiis si Arthur. Dadalis na ako. Paalam nito sama. Hindi ako kailangan dito. Bago pa makapagsalita si Mr. Acosta ay mabilis na itong nakatayo at lumakad palayo. Hindi niya matitiis na magdamdamang binata kaya hinabol niya ito. Mabilis at malaki ang mahakbang nito kaya nasa labas na sila ng reception hall nang maabutan niya. Arthur, tawag niya rito. Sandali.
Patuloy pa rin ito sa paglalakad at parang walang narinig kaya niyakap na niya ito. Bakit ba? Buong pait na tanong nito sa kanya. Bakit hindi ka bumalik doon para malaman ng lahat na pakakasal ka na kay Don Sabel? Ikaw ang mahal ko eh. Mahal kita. Sabi niya at umayakap pa si Rito ng mahigpit. Hindi niya na malayang napaluhanan naman siya. Napakababaw kasi ng kanyang mga luha. Paano yan? Mapapahiya si Don Sabel kung hindi ka babalik doon. Wala kaming usapan ni Don Sabel, kaya kapag sinabi niyang ako ang pakakasalan niya, isisigaw ko sa lahat na ikaw ang mahal ko. Naiintindihan mo ba? Niyakap na siya ni Arthur. Buong pagmamahal na hinalikan siya nito sa noon. I really love you. Buong pagmamahal na pagtatapat nito. I love you so much. I love you. I love you too. Kapag pinahawak ko ng microphone, malalaman nilang sa iyo ako pakakasal. Matagal silang lagyakap. Pinagtitinginan na tuloy sila ng gas ng hotel na nagdarang. Napukaw lamang sila nang lapitan sila ng isang lalaki. Ma'am, excuse me, ipinatatawag na raw po kayo ni Don Sabel. Sige, sang-ayon nila. Umalik siya sa reception hall ngunit hindi niya binitiwan si Arthur. Hawak niya ito sa kamay at halos hilahin niya papasok. Nang makarating sila sa kanilang mesa, ipilit niya itong pinaupo. Huwag kang aalis ha, sabi pa niya rito. Pinisali ka na iha, tawag sa kanya ni Don Sabel. Umakyat naman siya sa plataforma kung saan nakatuon ang paningin ng lahat sa mga bisita. Inakbayan siya ni Don Sabel. She's beautiful, isn't she? Tanong nito sa mga tao. Palakpakan ang naging tugon ng mga ito bilang pagsang-ayon. Kinabahan na siya sa maaari nitong sabihin. I love surprises. Pagpapatuloy nito. That's why I invited you all just to be surprised. Everyone knows that I will live a lonely life for some years despite all the material blessings I have. That's why I decided to settle down, and it's for the second time. Kaya nga sa mga kapatid at pamangkin ko, medyo bad news ito sa inyo dahil magkakaroon na kayo ng pamamanahan. Nagkatawa na ng lahat ng sumakay sa agbibiriw nito. Yes, my friends and relatives, mag-aasawa na ako. Sooner or later, ihaharap ko na sa altar ang babaeng mahal ko. Nagpalakpakan ng lahat at wala isa man sa mga kamag-anak ni Don Sabel ang tumutong. Napatingin si Venice kay Arthur. Ito lamang ang hindi pumalakpak. Nakayuko ito at malungkot na malungkot. Kulang na lamang yata ay lumuk nito ang ulo sa mesa. I have a surprise for you. Baling sa kanya ni Don Sabel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Nagpalinga-linga siya hanggang sa lumabas mula sa kortinang isang babaeng tulad niya ay nakasuot din ng mamahaling evening gown ang kanyang mama. Mama, anong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong. Umiti lamang ito sa kanya. Hindi siya nakatis at niyakap ito ng mahigpit. Noon lamang kasi siya nawalay ng matagal dito. Kaya talagang miss na niya ito at hindi na siya nakapagtanong pa. Napaluhana naman siya. Walang reaksyon ng mga tao. Nilapitan sila ni Don Sabel at pakbay na inilapit sa harap ng mga tao. Nakayakap pa rin siya sa kanyang ina. This woman is the one I'm going to marry, deklara ni Don Sabel. Umuwang malakas na bulong-bulungan. Ngunit unti-unti ring nanaig ang palakpakan bilang pagrespeto sa desisyon ng bilyonaryo. Siya si Lorena. Pakilala ni Don Sabel sa mga tao sa kanyang ina. Naging nobya ko siya nang magbakasyon ako sa City noong kabataan ko. Anyway, hindi pa naman siguro ako ganun katanda. Nagkatawa na ng lahat. Playboy kasi ako noon. Palibhasa, gwapo tayo. Nagkatawa na naman. Ayun na in love siya sa akin. Pero hindi ako gaanong seryoso noon. In fact, hindi ko sinabi sa kanya ang totoong pangalan ko. Ang pagkakaalam niya ay Fernando de la Cruz ang pangalan ko. Muling umugong ang tawanan kahit seryosang bagay iyon sa kanya. Nang maghiwalay kami, hindi ko alam na nabuntis ko pala siya. Inakbayan siya ni Don Sabel. Ang batang ito ang anak niya. Ang anak namin. Si Venice ang tunay kong anak. At para ma-legitimize ko ang magiging magulang ko sa kanya, nakakasalan ko ang kanyang ina. Siya ay magiging isa ng Sabel. Umugong ang masigabong palakpakan. Makikita nga ang lahat ay nasiyahan sa kwentong iyon ni Don Sabel na parang istorya ng isang soap opera nang palaging tema ay tungkol sa tunay na magulang ng isang bida. Siya man ay halos matulala sa pagkabila. Ni sa hinaga pa hindi niya inisip na si Don Sabel palang hinahanap niyang ama. Noon pa pala si Nito nakilala ang ipakita ni Rito ang kanyang kwintas. Nasorpresa ka ba iya? Nakangiting tanong nito sa kanya. Sinundo ko pang mama mo sa Cebu. Opo sir, sabi niya na may bakas pa ng mga luha sa mga tao. Anong sir? Papa mo ako at gusto ko tigasan mo ang aksan mo ng pagbigkas ng papa. I'm sorry kung hindi ako nagpakilala agad sa'yo. Ang ipinagdasal mong patay sa lalong ay hindi natin kaano-ano. Gusto ko lang kasing matiyak na kahit makasalanan man ako, matatanggap mo pa rin ako. Are you okay? Napayakap na lamang siya sa kanyang natagpo ang mapa. Yes, papa. Lumulunghang sabi niya. Nagpalakpak na naman ang mga tao na parang nanonood ng pelikula. Napansin niya. Masaya na si Arthur at pumapalakpak din ito. Hindi siya nakatiis.
Nilapitan niya ito at niyakap. Niyakap din siya nito ng mahigpit. Pakiramdam nila ay walang mga tao sa kanilang paligid. Nainip yata si Don Sabel at lumapit sa kanila. Excuse me, pasintabi nito. Naghiwalay naman sila mula sa pagkakayakap sa isa't isa. Nambiyo mo ba ang lalaking ito? Opo, mabilis niyang sagot. Iho, bata pa itong anak ko. Baling nito kay Arthur. Mas pinapayagan ko siyang makipagrelasyon pero hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Pag-aaralin ko muna siya. If you really love her, you have to wait. Yes, sir. Masayang sang-ayon ni Arthur. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Very good. I'm glad na ikaw ang nagustuhan ng anak ko. Alam ko, responsable ka at mabuting tao. Thank you, sir. Walang pagsigla ng kaligayahan na nararamdaman niya ng gabi ngayon. Parang gusto niyang malunod sa kaligayahan. Parang soap opera talagang buhay niya. Para siyang si Cinderella o si Snow White na matapos sapihin at pahirapan ay magkakaroon ng isang Prince Charming na makakasama niya for the rest of her life and hopefully to live happily ever after. Hindi pa rin makapaniwala si Minis na nakatira na siya sa malapalasyong bahay ni Don Sabel kasama ang kanyang ina. Isa pa naginip pa hindi yun pumasok sa kanyang isip. Ngunit hindi siya dapat malasing sa karangyang biglang dumating sa kanya. Kailangang liunin ang buhay na kanyang pinanggalingan. Minsan muli niyang nakatagpo ang mga quest at parang napapaso ang mga ito sa kanya. Lalo na si Mrs. sa quest at ang dalawa nitong anak na babae. Ganun pa man kinalimutan na niya ang lahat ng kasalanan ng mga ito sa kanya. Isa pa balang araw magiging ilos na niya ang mga ito. Pero si Arthur lagi itong masaya kapag nagkikita sila. At talagang tinapos na raw nito ang relasyon nito kay Margie. At sundo siya nito sa eskwelahang pinapasukan niya. Hindi ito pumapalya kahit minsan. Tigas pa naman ang kasiselos ko. Kwento pa nito sa kanya, father mo palang pinagseselosan ko. Kasi hindi ka marunong magsalita. Sabi na Maria, matagal ka na palang may kursunada sa akin, sinisikreto mo pa. Nahihiya ka siguro dahil maid lang ako. No, kahit hindi ka pa naging isang Sobel, ipaglalaban at pakakasalan kita. Ang totoo, mas naiilang nga ako sa iyo ngayon at nag-aalala. Dahil alam ko maraming nagkakagusto sa iyo at marami pang magkakagusto. Inihinto na nito ang kotseng sinasakay nila sa tapat ng LaSalle University. Pumisod naman si Ate Makap dito. Arthur, alam mo, nang respeto mo ako bilang babae nung una tayong magkita. Sinabi ko na sa sarili ko na kahit buhay ko ibibigay ko sa'yo. Noon pa man, inalipin mo ng puso ko. At kahit kailan hindi ako magbabago sa'yo. Inawalan ito ng isang masuyong halik sa mga labi na punong-puno ng pag-ibig. Iyon ay upang bigyang diin ang katapatan ng kanyang pangako. May mga kasaysayang hindi ka panipaniwala. Ngunit ang totoong buhay ay may higit na misteryo at hiwaga. Ang katotohanan, lahat ng bagay maaaring mangyari sa ibabaw ng mundo. Iyon ay kung hahayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay.